Hi guys, this is Alaya Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ilan lang to sa mga aspect kung bakit napagsilosan and na-terminate yung mga OFW dito sa Hong Kong. Pero slight lang naman yung mga issue or mga termination about selos. Kasi hindi naman ganun kalala ata yung selos dito. Maliban, 'di ba, sa Middle East, grabe talaga yung lala ng selos ng mga amo doon kasi gumagawa talaga ng mga kalokohan yung mga lalaki. Pero dito sa Hong Kong is napakakonti lang yung mga gumagawa niyan. So, pero tips na din para iwas. Ayan, so yung mga iba is nati-terminate sila dahil nagpa-reband and pag-uwi bagong kulay yung buhok and unat yung buhok. Ayun, automatic terminate. Ayan, so on the spot po. Kaya ako minsan gusto ko na talagang ipariban tong buhok ko or ipaayos kasi ang pangit. And simula ata 18 years old ako, ano na tong buhok ko rebanded na siya. Always ko siyang pinapariban. Kaya ngayon naninibago ako dito. So wala akong magagawa kasi hindi ko naman parang pakikisama. Pero yung kulay ng buhok ko bago ako pumunta dito is highlights. Yung ang ganda ng kulay neto, siya, sa may Vivier Salon, libre ko lang siyang na-avail kasi naghahanap sila ng model nung time na yon, din isa ako sa nakuha. Pero pagpunta ko dito sa Hong Kong is pinakulayan ko siya ng itim, pero hindi siya talaga nasunog ng kulay na itim. Kaya ngayon yung kulay ng buhok ko sa dito is meron pa din. Ayan, so isa yan sa mga inaano ng mga babae dito is kapag alam mo yon, nagli-lipstick, makeup ka habang nagtatrabaho. Kaya yung mga Hong Kong domestic helper dito is mga manang talaga kami. Ayan, so malalaki yung suot namin. Ito large tong jacket na suot ko, tingnan mo. And then wala kaming makeup. Ayan, so nung nakaraan sabog-sabog yung kilay ko. Binawasan ko lang nung nag-Macau kami kasi ang pangit tignan. So, minintain ko na ngayon, binalik ko. Pero, nagbe-makeup lang ako pag aalis ako ng bahay. Halimbawa, day off ko. Ayan, okay yan sa amo ko. And, nag-aayos ako, nakasuot ako ng palda na maiksi. Ayan, nakikita din naman nila ako pag uwi. Pero, day off ko yon kaya wala silang pakialam. Pagka nagtatrabaho naman ako, more on jogging pants ako. Ayan, so, ito. Paano ko ba ipapakita? Ayan, so, iba-ibang kulay yung jogging pants ko. Siguro 15 pieces. Puro jogging pants talaga yung marami ako dito. Kasi, ayun din yung pinapang-high ko. And, kapag tapos ko na, ganito kasi ugali ko, kapag nasuot ko na yan pang-hike yung jogging pants ko, hindi ko na yan susuotin ulit pang-hike. Ano ko na yan, pang-duty ko na. Kaya nakarami ako ng jogging pants kasi kapag nasuot ko isang beses, hindi ko na yan isusuot pang-gala, ipapang-bahay ko na pang-trabaho. Ayan. And then, napagsisilosan din kapag madikit sa lalaki. Alam mo yung kaya hindi ako more on nakikipag-usap sa lalaki kapag wala yung amo kong babae. Pero pag nandito yung amo ko, ayan, nakikipagtawanan ako. Basta nandyan sila, bata, tapos siya, ayan. Pero pag yung lalaki lang, para kami dalawang multo. Hindi kami nag-uusap. Bahala ka dyan sa buhay mo, bahala din ako dito. So, and then, minsan, inuon niya din yung CCTV kapag nasa kwarto, kapag halimbawa, dalawa lang kami naiwan ng lalaki. Pero, siguro once in a blue moon lang na maiiwan kaming dalawa ng lalaki. So, naiwan kami kasi nagpunta yung babae sa temple kasama yung bata. And ako talaga, dito talaga ako. Yung lalaki bumalik kasi gustong-gusto maglaro noon. Kasi nung time na yun, gumagana pa yung wifi. Kaya nakakapaglaro pa siya ng parang COC o Mobile Legend. Addict yan siya nung bago ako dito. And hindi siya makakapaglaro or makakauwi kung hindi niya i-on yung CCTV. Kaya nagulat ako, inon niya. Kasi nung nakaraan, binunot yun. Tapos binalik niya kasi nga, nandito siya sa bahay and walang ibang kasama, ako lang. So, naka-on. And then, nung naman, yung amo kong babae, yung taga-bunot ng CCTV. So, ngayon, wala nang CCTV sa kwarto nila and doon sa kwarto ng lalaki. Yung meron na lang isa kwarto ng bata and then, dito sa sa pinaka main and then doon sa kusina. So namamanid tong kamay ko, yung parang para siyang hindi ko maintindihan. Ayan.
siguro dahil wala na, hindi na ako naglalagay ng efficacent ngayon, naubos na, hindi ako nakakapag-central. Ayan, so yan din yung mga ano na napagsisilosan kapag sobrang maklose, nakikipag-usap, ganyan. Hindi ako nakikilapit or nakikidikit sa amo kong lalaki. More on sa babae ako, and more sa bata talaga ako mas madikit. Ayan, so ano pa ba yung mga ano na pagsisilosan ka? Basta ako, pag ako, yung tono ko ng pag nag-good morning ako is iba-iba. Sa bata is masigla, good morning, ewa, ganon. So, pag kayo, sa babae naman, good morning, ma'am. Pag sa lalaki, good morning, sir. So, ganon ako, iba-iba yan ng ng tono. Ayan, tapos si sir naman, good morning, ganon, good morning. Ayan, so, ayun, lakad agad dyan. Minsan, hindi ako nag-good morning sa lalaki. Kapag kapag nagmamadali ako, so nakakalimutan ko siya. And isang beses, nagpaalam kasi nandun na sila sa kwarto and naghatid ako ng tubig. Ngayon, nagpaalam ako. Sabi ko, good night, ma'am. Good night, Emma. Tapos, umalis na agad ako. Nung nasa pinto na ako, sabi ng amo kong lalaki, bakit ako walang good night? Tapos tumingin ako sa amo kong babae. Tapos, ganun siya. Tapos nagsabi ako, good night, sir. Hindi sinarado ko yung pinto. Ayan. So, din ang amo ko siguro na wala naman talaga akong interest. Pero nung bago kasi, yun nga, napagsisilosan ako kasi bukod sa malaman ako nun, mataba-taba pa. And yung amo kong lalaki, nahuli nga ng amo kong babae, lumabas ako sa CR kasi nagpalit ako ng damit. And siya, doon din sa may nakaharap sa CR, and nakaganon siya sa akin. Tumingin talaga siyang ganon. And hindi niya siguro napansin, yung amo kong babae is nakatingin din. So simula nun parang isang buwan na worldwide dito sa bahay, parati silang nag-aaway, parating nagsisigawan. Yung konting mali, pinapalaki ng amo kong babae para lang may papag-awayan. Ayan, so parati silang nag-aaway nung time na yun. Parang ang toxic nung time na yun. May times nga na hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi nag-away sila, and hindi kumain yung babae, and yung mesa hindi ko alam kung liligpitin ko or ano ba, and mag-aalas 11 na yun ng gabi. Ginawa ko, niligpit ko. Kaya walang kinain yung babae nung gabi. Kumain siya ng cup noodles. Niligpit ko yung mga pagkain kasi hindi siya kumain, yung bata lang tsaka yung lalaki. So binalik ko uli sa may ref. And then paglabas niya, inantay niya siguro akong pumasok dito sa kwarto. Paglabas niya, wala nang pagkain sa mesa. So ang ginawa niya, kumain siya ng cup noodles. Ayan. So nung time na bago talaga ako dito, na napag-iinitan talaga, kung hindi ako yung medyo napag-initan yung amo kong lalaki. Kasi nung time na yun, hindi ko rin alam kung bakit. Pero, syempre, nag-a-adjust din ako, and siguro alam na din ng amo kong babae na wala talaga akong interest sa asawa niya, kaya siguro ngayon kampante na siya. And minsan, nandyan naman siya kapag nagtatawanan kami kasama. Kasi yung lalaki, talaga siya, happy, and parang bata talaga yung utak niya. Sabi ko nga minsan sa amo, para siyang bata. Ayan, so mahilig siyang maglaro, and kahit ngayong malaki na siya, parang sabi nga ng amo kong babae, para daw yung bata ko na alaga and yung lalaki is parehong-pareho naglalaro. Tapos minsan ikakargahin niya yung alaga kong bata sa likod, and pupunta yan sila sa kusina, may dalayan silang yung ganto kalaki na para siyang foam, para siyang unan na maliit. So binabato nila ako sa kusina. Siyempre, nandun na sa akin lahat kasi binato nila, and gaganti ako ngayon, babatuhin ko din sila. Minsan may times na sumisimangot yung babae, pero ang magagawa ko, nilalaro ako ng bata. So, binabato ko din, and minsan pinapabayaan naman kami ng amo kong babae. May time talaga na moody yung babae, pero alam niya naman na wala talaga akong interest sa And natigil lang yun sila sa pagkakaganyan nung sinabi ko na may boyfriend ako. Tumigil lang yun yung amo kong babae na mapagsilosan ako nung time na parang ilang buwan ako nun dito, tapos nanood kami, and sabi ko, taga dyan yung boyfriend ko, taga Maldives, sabi kong ganun. Tapos na-shock sila, tapos tinanong nila kung ilang taon, ganyan, anong trabaho. Tapos ayun, parang nanahimik na sila. Simula nung time na yun, parang kampante na sila. And minsan naririnig din naman nila dito sa may kwarto na kausap ko ngayon. Nag-i-English nga ako dito. So, siguro na sila na wala naman na talagang issue. Yun din yun, guys. Wag kayong
sa Middle East kasi 'di ba bawal tumingin sa mata ng lalaki. Dito naman pwede pero limit lang. Ayan. So dapat alam mo kung saan ka lulugar. Yung kaibigan ko nga nakita niya nga yung amo kong lalaki na hubot-hubad sa CR and hindi naman nagsiselos yung babae. Sinabi din naman daw ng lalaki sa kanya na nakita. Kasi hindi din nilak ng lalaki and ihing-ihi na siya, isa lang CR nila. So, pagbukas niya ngayon, nagsishave yung babae, yung lalaki sa CR, and wala siya talagang damit lahat, nakahubot-hubad. So, ganun agad daw, tingin agad daw sa baba yung kaibigan ko, and yung lalaki is natula lang ganun nakatingin sa kanya. Ay, sorry sir, and then sinarado niya uli. And then, sabi niya nga parang ayaw niya na daw lumabas sa kwarto nung time na yon. Ako, hindi ko pa naman na ganyan. Talagang iniiwasan ko na makita yung lalaki na nakaganyan. Pero minsan, lumalabas siyang nakabrep pero nakayuko ako. Pinapagalitan siya ng amo kong babae. Sinasabihan siya, bakit ka lumabas ng ganyan? So, nagdadaldala naman yung amo kong babae. Basta ako nakayuko lang ako minsan nagbo-blower. Kasi, alam ko naman kapag may suot na ganyan yung lalaki or wala, minsan nakabrep lang siya. So, pinapabayaan ko. Basta hindi lang ako nakatingin. So, ayun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.